Nakatago sa kailaliman ng kanayunan ng Pransya, isang madilim at misteryosong lugar na nananatiling buo na para bang hindi nagalaw sa loob ng mga dekada. Sa aming pagsasaliksik, natuklasan namin na ito ay dating pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Roger, isang dating opisyal ng pulis militar ng Pransya. Dito siya nanirahan buong buhay niya. Minana ang ari-arian mula sa kanyang mga magulang at kalaunan ay ibinahagi ito sa isang maliit na pamilya. Naalala ng mga kapitbahay na nakita nila ang pamilya sa paligid ng ari-arian ilang taon na ang nakalipas bago ito tuluyang natahimik. Isang araw, biglang nawala si Ginoong Rogers. Ayon sa mga taga rito, matagal na raw walang bumabalik sa bahay. Walang ilaw sa gabi, walang sasakyan sa driveway, walang palatandaan ng anumang aktibidad. Ang mas nakakabahala pa sa lugar na ito ay ang iniwan niya. Dos-dose ng maayos na ginawang mga ripleng pangaso. Lahat ay maingat na nakaimbak. Isang buong koleksyon ng mga tungkod na nakahanay na parang ginagamit pa, mga personal na tala, litrato, at mga gamit sa araw-araw na nakaayos eksakto kung saan niya ito inilagay. Nagtataka pa rin ang mga kapitbahay kung ano ang nangyari sa kanya at bakit hindi na bumalik ang pamilya niya para kunin ang kahit ano. Kaya nananatili ang tanong, nasaan si Ginoong Roger at ano talaga ang nangyari dito? Maniniwala ka bang kasya sa bulsa ko ang tracking drone na ito? Ito ang Hover Air X ISA Pro Max at ito ang perpektong drone para paliparin sa loob ng mga abandonadong lugar dahil iniiwasan nito ang mga sagabal. Meron diyan itong 8K na kuha, walang daya, wala nang iba pang ganyan. Ipakikita namin sa inyo kung paano ito gumagana. Lumilipad ang drone mula sa palad ko at may 15 mode ito. Nakaset ito ngayon sa indoor follow, bagay sa sitwasyon namin lalo na kapag gusto naming mag-video. Halimbawa, sa loob ng isang library na ganito, sa isang pindot lang ng button, lilipad na ito mula sa palad ko at ayon, susundan na niya ako sa loob ng library. Nilalagay natin ito sa isang napakahirap na sitwasyon, pero kaya niya ito ng maayos. Oo, ang astig nito. Hindi ko alam na kaya palang gawin ito ng mga drone at pagkatapos ay bababa ito ng madali, wala pa ring controller, sa kamay ko ulit. Ang Hover Air X ISA Pro Max ay di mahusay na drone para sa pag-explore, pati na rin para sa mga nag-iisang nangingisda, nagha-hiking, or naglalakbay. Kahit ano pa ang situation mo, napakaganda na may sarili kang maliit na cameraman at ang Hover Air ay nakasale na ngayon. May Black Friday sale sila na 35% off sa lahat ng site at may libreng baterya pa. I-click ang link sa description para makita ang produkto. Simulan na natin ang paghangad sa gusaling ito. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of Decay at muli naming ipinapakita sa inyo ang isang napaka-interesanting lugar mula sa bansang Pransya. Talagang kamangha-mangha ang bahay na ito at siguradong magugulat ka. Ito ay isang talagang kawili-wiling kwento at isang napaka-interesanting bahay ng isang lalaki na dito nanirahan na pinaniniwalaang si Ginoong Roger. At sisimulan natin ang pag-explore dito sa kanyang sala na talagang hindi na bago mula noong siya ay nakatira rito. 15 taon na ang lumipas, medyo matagal na rin iyon. Pero mukhang maayos pa rin ang kalagayan nito kapag tinitingnan mo. Gusto ko rin ito. Sobrang komportable. Simulan natin. Katulad ng kanyang upuan, si Ginoong Roger ay isang lalaking nanirahan dito mag-isa. Wala siyang asawa pero meron siyang mga anak. Hindi natin alam kung paano siya nagkaroon ng mga anak. Baka inampon o iba pa. Pero may 1, 2 o 3 anak siya. Ipinapakita ko lang sa iyo ang larawang ito mula 99 may 3 batang nakaupo sa kahon na palagay ko'y mga apo na niya. Oh, Sa tingin ko wala pang mga apo nun. Sa palagay mo ba meron na? Ibig kong sabihin, siya rin ay Social worker siya, kaya baka siya ang tumulong. Nag-iisip lang ako. baka iyon ang dahilan kung bakit may mga bata siya, mga bagay sa loob ng bahay niya. Oo, kakaiba na nga. Medyo kakaibang kwento ito. Katulad ng meron tayong sofa dito, napakaliit ng sofa dito. Makikita mong mag-isa siyang nanirahan dito Oo.
At wala rin kaming nakita na magpapahiwatig na may babae dito tulad ng damit ng babae or kung ano man. Ang fireplace. Anong obra maestra meron tayo dito? Talagang hinahangaan ko ito. Ito. Makikita ko ito sa loob ng isang kastilyo, hindi sa loob ng bahay. At tingnan mo ang usok na naipon dito sa loob ng maraming taon. Dito, makikita mo pa ang mga sapot ng gagamba na naipon sa paglipas ng mga taon. Matagal nang iniwan ang lugar na ito. Oh. At parang wala nang may pakialam dito. Ang bigat ng mga gamit na ito. Wow! Ibig kong sabihin mukha silang tanso. Kaya siguradong tanso nga sila. Oh, ano yon? Ano? Wala akong ideya. Wala rin akong ideya. May buong mekanismo sa loob nito. Orasan ba ito? Hindi ko iniisip na ganun. Ngayon ko lang ito nakita. Teka, may naka-on akong nakita. Oh, sa tingin ko lugar lang ito kung saan ito ginagawa. Oh, malamang. Napakagandang antigong piraso ito. Maraming kakaibang bagay sa bahay na ito. Halimbawa, itong telepono dito na may tradisyonal na horn. Ito ay parang, hindi ko alam kung gaano na ito katanda, pero talagang luma na itong telepono. Sigurado, nakakita rin kami ng maraming magasin tungkol sa antigong bagay at iba pa. Kaya oo, Tendasay na to ay mapupuno talaga ng mga antigong gamit. kolektor si Roger na mahilig sa sining at antigong bagay. Oh, makikita mo. Oh, siya. Heto pa isa. Gustong gusto ko kung paano ito hinubog. Dati, ginagawa nilang maganda ang lahat. Oh. Ngayon, lahat ay ginagawa na lang para sa pagiging episyente at mura ang gastos. At isa pa sa mga makina niya na may hawakan. Ano to? Parang may gilingan sa loob niyan. O parang umiikot na bariles. Di ko alam. Wala na naman akong alam. Ang dami talagang mga nakakatuwang bagay dito. At si Roger ay nag-ipon din ng maraming orasan sa pader. Gaya ng nakikita mo. Mga grandfather clock, nakakalat sa buong bahay. Wow! Wala nang mekanismo sa loob. Ang ganda ng mukha ng orasan. Wow! Narito ang pinto ng bahay na 15 taon nang di nabubuksan at natakpan na ng mga sapot ng gagamba. At ang nakakatuwang bagay dito ay lahat ng susi ng bahay ay nakasabit pa rin dito. Sa palagay ko, ito pa rin ang susi ng harapang pinto kahit matagal na. Wow! Hindi ba't kamangha-mangha yun? Ang mga halaman na nakatayo pa rin sa ilalim nito, parang isang likhang sining ang mga ito. Oo nga, pinisikan sila, pininturahan. Wow. Ceramic na kalan. At pagkatapos, meron tayong kabinet na ito na punong-puno ng iba't ibang klase ng baso. Para talaga ito sa mga bata. Gaya ng nakikita mo, may mga Disney na baso at iba pang mga bagay na naiwan dito. Siguradong sigurado. Gusto ko rin yung mga lamparang delangis doon. Hindi ko pa sila naipapakita. Kung ituturo mo pataas, makikita mo ang painting sa pader na halos hindi nakakabit. Maganda siya. Oh, maganda nga. Gusto ko rin ang mga katangian ng bahay. Makikita mo yung klase ng kahoy na ginamit sa pader, katabi ng bato. Salamat, salamat. Wala silang mga sementong biga nun. Wala. Kaya ang ginamit nila ay magagandang biga ng kahoy. Palagay ko, sinadya rin nila ito. Oh, Dito, meron tayong isa pang orasan sa dingding na nakatayo dito. Isa sa mga magaganda niyang likha. Bisabi. Sa tingin ko, nandoon pa. At itong isa ay mayroon pa ring mekanismo sa loob na napakaliit. oo nga, salamat. Isa pa sa mga painting na nakasabit dito sa pader. Parang isang tabing dagat na may mga mangingisda. Isa ito sa mga ilaw ng kotse. Ay, wow. Oo, tama. Oh, simula pa noong 1900s, may mga kotse na. Alam kong nandito ito sa bahay na ito. Ang astig. Sisindihan mo ito dito, tapos ilalagay sa harap ng kotse. Di naman ito gaanong malakas, pero malaking bagay na ito noon. Gusto ko ang maliit niyang sulok na puno ng palamuti, antigong gamit at iba pa. Tama, parang may mga plastic siya sa buong bahay. Sa palagay ko, may mga alahas o gamit na nakaimbak doon. Ang astig talaga. At ito ay pambukas ng sobre. Wow, ang astig nun. Gusto ko rin yung lalaking may lampara doon. Makikita mo rin ang mga hugis ng bahay
tulad ng mga arko. Lahat dito ay ginawa ng perpekto sa lugar na ito. May collage ng iba't ibang larawan dito. Isang binatang lalaki makikita natin at dito naman ay dalawang babae. Oo, maaaring tama ka, pero ang katotohanan na ito ay tungkol sa sosyal, na siya ay isang social worker. At marahil dumalaw dito ang mga taong ito. Tapos, nandito ang telebisyon sa isang sulok. Isang Sony. Oh, Maraming mga palamuti rin ang naiwan dito. Muli, may isa pa talaga akong kailangang ituro sa kwartong ito. At iyon ay nandoon sa itaas, ang magandang chandelier. Ano ang French na bahay kung walang magandang chandelier? oh, at ang chandelier na ito ay nagsasalita na para sa sarili nito. Oo, hindi na kailangan ipaliwanag. May nakita pa akong isa pa dito sa kisame. Hmm. Kung saan may parang basket na nakasabit. Oh, Akala ko gagamba lang yon. hindi. Palamuti yon na isinabit niya doon. Wow! Gustong gusto ko ang kwartong ito. Ang sarap ng pakiramdam dito. Oh, komportable talaga ang kwartong ito. Noong panahon na ginagamit pa ang fireplace na yan. Siguradong napakasarap ng pakiramdam. Hayaan niyo akong dalhin kayo ngayon sa kusina ng lugar na ito. Ang kusina/kainan. Na isa ring napakagandang silid. Dahil napag-uusapan na rin lang natin to. Oh, sige. Lahat ng plaka nila, yung French na brusko o kotse, kahit anong tawag mo doon, nandyan sa bawat isa dito. Salamat. Tingnan mo ito. Jevsul Nation, tayo ay... Oh, ito ay mula pa noong 1773. Akala mo ganun na katanda ang plato na yan? Imposible. Bakit hindi? Mukha namang luma, di ba? Oo, mukhang sobrang luma. Grabe. Hindi ko alam, pero magaganda naman sila. At siya binili lang niya yon para lang sa collection niya. Hindi naman niya dati pagmamayari yon. Grabe. Oo, parang lahat ay pininturahang kamay. Oh, sigurado ako dyan. Sa totoo lang, ang ganda ng pagkakagawa. Oo. Maganda ito. Pasensya na, may ipapakita ka ba? Oo, tingnan natin dito. Gusto ko lang ipakita ang magandang cabinet na may mga plato at gamit. Tingnan natin ito. Wow! Ang mga ito ay nagpapakita ng mga ibon at iba pa. Oo, alam kong pinapanood mo sila. Oh, kasi mahal mo sila. Oo. Isa lang ito sa mga halimbawa kung gaano kaganda ang mga bagay noon. At ngayon, parang lahat ay mura na lang. Ngayon, ito ay gawa na lang sa plastic. Pero ito ay ginawa para magmukhang napakaganda. Oh. Gusto ko yan, isang dustpan. Simpleng dustpan lang ito, mga kaibigan. Pero pwede nating gawing kwento at yan ang gusto namin dito. Narito ang isa pang kwento sa mesa. Kaya, si Ginoong Roger ay hindi lang isang social worker, kundi bahagi rin siya ng unit militar ng gendarmerie sa Pransya, na parang pulis pero dustpan. Maganda talaga ang kanilang pananamit. Galing it sa National Guard? Oo. Inialay ni Ginoong Roger ang kanyang buhay sa French Military Police tulad ng mga henerasyon bago siya. Nang pumasok kami sa silid na ito, ang unang bagay na nakakuha ng aming pansin ay ang mga poster sa mga dingding. Ipinapakita ng mga iyon ang lumang French Royal Brigades, ang unang military police ng monarkiya bago malikha ang Gendarmerie Nationale noong 1771. Nagbigay linaw ang mga poster sa aming natuklasan pagkatapos. Kalat sa bahay ang mga dokumentong nagpapakitang nagsilbi ang pamilya ni Rogers noon, panghuling 1700s. Eksakto noong panahong nire-reorganisa ang Royal Brigades bilang unang pambansang puwersa ng militar na pulisya. Naranasan ng kanyang pamilya ang pagbabagong mula paglilingkod sa hari tungo sa bagong estrukturang republikano. Ipinagpatuloy ni Roger ang tradisyon. Sumali siya sa gendarmerie noong siya'y bata pa. Inialay ang buong buhay niya sa disiplina at tungkulin at nagkaroon ng pinagkakatiwalaang posisyon sa lokal na brigada. Hanggang ngayon, kahit tahimik na ang bahay, patuloy pa ring ikinukwento ng mga poster ang buhay ng isang lalaking hinubog ng pagbabago ng militar na pulisya ng Pransya mula royal na unit hanggang makabagong puwersang buong pagmamalaki niyang pinagsilbihan. Hindi ko alam kung meron yan sa Estados Unidos. Hindi ko alam. Mayroon lang silang pulis. Oo, Pero marami rin silang iba't ibang klase ng pulis. Malinaw naman. Pero wala silang National Guard o Royal Blue. may FBI at Drug Enforcement Administration kayo. Pero ang National Guard ay parang pulis din, pero kakaiba. Ganito na rin siya dati nung buhay pa.
bilang social worker kaya laging abala. Makikita mo rin ito sa kanyang bahay. Isang napakagandang bahay sa... Napakagandang bahay. Talagang isang lalaking may mataas na panlasa. Hindi ko maintindihan bakit siya nag-iisa. Siguro pinili niya yon. Mas marami pang mga plato sa mga dingding. Iba naman ang mga ito. Gusto ko yung may kamelyo. Buong buo itong pininturahan mula itaas hanggang ibaba. Yung iba dito, sobrang detalyado. Tingnan mo yan, grabe. Ay, gusto ko yung nakatayo doon. Ang ganda talaga niyan. Parang isang alyansa. Ang ganda niyan. Oh, May litrato ka dito, tingnan mo yan. Siguradong napakatandang litrato niyan. Hindi ko alam kung ano ito o sino ang mga tao, pero siguradong mahalaga sila sa kanya. At meron din siyang napaka-interesanteng kusina dito. Gustong-gusto ko kung paano ito inayos at ang hugis nito. May parang bar area dito kung saan pwede kang umupo o tumayo. Mukhang may pagka-obsessed din ang lalaking ito sa mga pato. Dustpan, nasa lahat ng dako. Oh, mukhang ito na nga. sa tingin ko dapat pato ito, pero parang... Kalabasa o ano paman. Oo, may ganun pa siya. Giraffe na kutsara na pangwalis. Tulad ng nakikita mo, ito ang kanyang kusina. Nakatayo pa rin lahat ng gamit dyan. Parang noong araw na iniwan ni Ginoong Roger ang lahat ng ito. May isang bagay dito na kinagigiliwan ko. Sa tingin ko, parang kalan ito dahil sa chimenea. Oo, ginamit lang niya ulit ito at ginawa niyang palamuti. Oo, Oo, walang chimenea. kaya napakagandang built-in na cabinet dito. May kung ano doon. Gusto ko ang amoy na nanggagaling doon. Amoy luma. Buti na lang, hindi pa 4 na po ang mga video. Salamat sa Diyos. Mas marami pang mga gansa kahit saan. Oo na. Tingnan mo yung gansa na yon. May orasan pa sa likod nito. At marahil dahil kilala talaga ang lugar na ito sa France para sa foie gras. At ang foie gras ay galing sa gansa. Kaya, baka si Chandin Marie Api et Archibald yan. Ito ang Jean de Machinery na nilalakad at sinasakyan ng kabayo. Doon banda, mga dating paglalarawan lang ito kung paano magbihis ang gendarmerie. Parang binabalik ka sa nakaraan. Nakakatuwang kusina talaga. Wow! At pwede pa tayong pumunta sa bahaging iyon ng bahay, saan naman tayo mapupunta ngayon. Ito yung parang bihisa na may kasamang banyo at lahat. At dito naman, narito ang kwarto na may shower din dito. Sa tingin ko, At may hiwalay na bathtub dito sa gilid. pareho siyang meron. Oo, siguradong may pera ang taong ito. Nandito pa rin ang mga damit niya na nakasabit. May isa pa tayong fireplace dito. Hindi ako sigurado. Sa tingin ko, mas parang boiler ito. Makikita mong pwedeng pumasok ang tubig sa isang gilid at lumabas sa kabila. Para ito sa isang napakalumang sistema ng bathtub. Wow, oy, sandali. Teka lang. Nilaktawan ko yung main part ng kwarto. Oo, sasabihin ko pa lang, ang ganda ng collection na to. Si Ginong Rogi ay may napakalaking koleksyon ng tungkod. Sa tingin ko, ito na ang pinakamalaki na nakita ko. At isa sa mga pinaka-natatangi. Gusto ko lang idagdag, pasensya na. At mga antigong gamit talaga ang mga ito, sigurado ako. Ibig kong sabihin, tingnan mo naman. Sa palagay mo ba, lalakad pa siya suot ang mga iyon? Hindi ko iniisip ng ganun, pero umaasa ako. Hindi rin ito simpleng collection ng iba't ibang tungkod para sa kasuotan. Oo nga, huwag tayong matumba. Hayaan na lang yon ang bumagsak. Ang laki ng tungkod na yon. Siguro hindi niya gagamitin yon sa paglalakad. Ilalagay ko ito sa tabi ng orasan. May ipapakita pa tayo. Gusto ko ito, parang martilyo ang itsura, gaya ng nakikita mo. Personal din itong proteksyon habang nasa daan. Ganito ba ang ibon na pinapakita rito? Sa tingin ko, aso rin ito. Isa yan sa mga tinatawag na windhound. Oh, Wow! meron ding kabayo, isa dito. At napakaraming iba't ibang estilo, laki at materyales tulad ng kahoy at bakal. Ang astig talaga. Malamang nilibot niya lahat ng mga palengke at hinanap ang mga iyon. At nagbunga naman ito. Ngayon, may 2 na tayong magagandang orasan sa sulok ng kwarto.
Bakit kailangan mo ng dalawa na magkatabi? Wala namang silbi. Hindi. Gustong-gusto niya iyon. Kaya niya ginawa iyon. Halos magkamukha sila. Hindi. Hindi na magkapareho ang mga mukha ng orasan ngayon. Iyanid. Hindi rin sila nagkakahiwa-hiwalay agad. Oh, buong kahoy na hulmahan. Oo, 15 taon ay matagal na talaga. Tingnan mo doon, may pintura pa nga ito. Ay, wow. Ay, sandali, nasa canvas pala ito. Oo, canvas nga ito. Parang may totoong canvas na nakadikit sa pader. Tingnan mo yan. Ang ganda niyan. Iba yan. Oo, ngayon ko lang yan nakita. At pagkatapos, maraming gamit dito sa side ng kwarto. Makikita mo yung mga tipikal na French na halaman na lagi nating nakikita sa mga abandonadong lugar. At katabi nito, meron tayong parang koleksyon ng mga figura. At mukhang lahat sila ay gawa sa kamay na figura ng mga tao na may iba't ibang katangian. Oo, at lahat sila ay magkakaiba. Katulad dito, meron kang mga mangingisda, isang babaeng Frances at parang isang magsasaka. Oo, may balahibo pa nga ito ng tupa. Oo, at may tupa rin. Tama, astig talaga. Antiker, paglalarawan ito ng antigong shower. Oo. At pagkatapos, mas marami pang mga guhit. At wow! Ipakita rin natin ang korona ng kabinet dito. Pag-ukit ng kahoy doon. Kamanghamanghang gawa sa kahoy ito. At pagkatapos, sa bahaging ito ng kwarto. Tingnan mong mabuti, parang mga bayan at kastilyo sa Pransya ang mga ito. Oo, tiyak na mga kastilyo at mga baryo sa paligid nito at marahil ay mula pa noong medieval or unang bahagi ng Renaissance. Parang ganon. Oo, gusto ko ito. Ito ay isang lalaki na magpapagawa ng kanyang kutsilyo o espada. Pero hindi siya karaniwang lalaki. Hindi. Isang mosketero. Oo, eksaktong isang mosketero. Oo, Oo, ulo, espada. lahat. Lahat. Talagang kamangha-mangha ang itsura ng mga bayan sa Pransya ngayon. Hindi lahat ng lugar sa Pransya ay ganito ang itsura, pero maganda pa rin talaga. Ilan lang sa mga ito ang nasa larawan. Sa palagay ko, gusto na ni Leslie pumasok sa susunod na kwarto. Ang kwarto. Tara, pasok ka kaibigan at tingnan natin ang kwarto na ito. Talagang gusto ko ito. Francis ito. Maganda ito. Oh, kakaiba na ito. May wallpaper sa kisame, kaya talagang naiiba. Kakaiba ito. Oo, kakaiba siya, pero parang gusto ko naman. Oo. Mas napapansin tuloy ang aparador. Lahat dito sa kwarto ay napapansin. Tingnan mo ang kama. Simple lang ito. Oh, wala masyadong special dito. Si Tad ay nakahiga pa rin dito. Gaya ng nakikita mo, marami pang mga likhang sining sa likod ng kama. Pagkatapos, nandito pa rin ang mesa na punong-puno ng mga palamuti at makikita mo rin ang magandang aparador dito. And muli, ang mga ukit dito ay talagang napakaganda. Nangolekta siya ng iba't ibang bagay mula sa buong mundo. Oo. Asyano, Aprikano, Europeo. At may isang bagay dito sa loob ng bintana na kailangan kong ipakita sa iyo. May pugad ng bubuyog dito. Tama. Hindi na ito aktibo ngayon. Hindi. Wala nang mga bubuyog. Ay, salamat sa Diyos. Oo. Buti na lang nagbibigay ito ng tunay na amoy sa kwarto. Oh, parang ganan nga. Oh. Ginoong Chanderne. At pagkatapos ay nandyan ang kanyang pangalan. Ito ang kanyang dibdib. Sa tingin ko para sa Oh, ilang mga military chest lang. ginamit kalaunan bilang HO storage. Oo. May helicopter pa nga kami. Ang litrato ng bahay na naiwan dito ay mukhang kamangha-mangha. Akala mo maliit ang itaas, magugulat ka. Oo nga. Halika, dalhin kita doon. Oh, mas mainit agad dito sa itaas. Tingnan mo doon, may larawan pa nga ni Chandarmarie doon sa itaas. Wow, ang ganda nito. At ito, isa talaga itong painting. May kwarto tayo dito na mukhang kwarto ng mga bata. Oo, siguro ito ang kwarto ng mga lalaki at sa baba naman ang sa mga babae based lang sa kulay. Pasensya na pero mas mukhang pambata talaga itong kwarto na to kaysa sa isa. Marami ring mga artipakto dito. Makikita mo rito ang pininturahan mong bato. Oo nga, gustong gusto ko ang mga ito at ang detalye ng isang ito ay talagang nakakabaliw. Oh, at tingnan mo sa tabi nito. Oo,
Isa itong nakabalot na kabibe. Astig din talaga. May ilan din tayong parangal dito mula pa noong 2,000. Para sa pagtakbo ho. Sa palagay ko, ito'y pagbibisikleta. Sige. Pagbibisikleta ng 100 kilometro. Medyo maayos na distansya yan. Sigurado. Maliit na kwarto ng mga bata, tulad ng nakikita mo. Dito, aakyat pa tayo sa loob ng bahay. Imperial na gendarmerie. Kaya lahat ng iba't ibang uri ng gendarmerie. Ito ay mula pa noong 1804. Sa baryo, sa loob ng baryo. Sinasabi dito ang astig ng itsura. Kaya ko itong isalin. Sinasabi dito na ang pulis, ang gendarmerie, ay nagsusulat ng ticket para sa overspeeding. Wow, astig di ang piraso na yan. Parang totoong espada ito. Maraming palamuti sa itaas, sabi ni Ana Ho. Sa ibabaw ng bangka dito, Pinaikutan ng mga libro. karangalan. Isang makinang panahi ang nakatayo dito sa isang sulok. Tignan natin! Sa ilalim nito, lagi kong gustong silipin. Hindi talaga posible na tanggalin ito. Nandyan pa rin, maganda pa rin, pero medyo mag-ingat. Mas marami pang mga larawan dito sa pader. Mga pag-ikot ng wrench. Talagang gusto niyo ko itong mga ito. Pwede mo bang kunin yung isa pa para makita? Oo naman, Oo. mukhang simbahan sa loob. May mga itlog ka rin dito. Pagkatapos pwede mo itong buksan, may mas maraming itlog. Nasa loob ito ha. Hindi ko alam kung anong tawag dyan o saan galing. Wow! Maliit na rebultong luwad ng lalaking ito na tumutugtog ng plauta ha. Pwede kang pumasok. Sa una, di mukhang interesante ang kwarto, pero may mga astig na bagay dito. Kwarto rin ito ng isang tao. Sigurado. Mukhang ginawa niya itong imbakan ng lahat ng antigong binili. Pati mga painting at likhang sining. Oo nga, maaring ganun kasi yung iba sa mga gamit ay nakakahon lang. Puno na. Tingnan mo. Sayang at nasira. Larawan ito ng mga batang kumukuha ng tubig. May isang lalaking ipinapakita rito. Diyos ko. Nakakagulat yan. H. Simonato. Ay wow! Ito, Gusto ko yung batang nakaupo sa tabing dagat. may dala itong pakiramdam ng nostalgia. Ang astig talaga ng jacket niya. Ng gendarmerie? Ang suot niya na mukhang napakaklase. Wow. Sige. Ngayon lahat kayo, makakakita kayo ng isang bagay. Makakakita kayo ng isang bagay na hindi nyo pa kailanman nakita. Kailanman, hindi rin namin nakita. Gusto niyo bang tingnan kung ano ang nasa ibabaw ng sopa dito? Naguluhan kami nang pumasok kami sa lugar na ito. 8 baril. 8 baril. Makikita mo si Ginoong Roger at ang kanyang koleksyon ng baril na may ilang espesyal na baril dito. Napaka-espesyal na makakita ng baril sa isang abandonadong lugar, lalo na ang mga ganitong klase ng baril na nakita namin dito. Mga sinauna ito, magaganda. Hindi ko nga alam kung paano ko sila ilalarawan. Ako rin, pero ang ganda ng pagkakagawa nila. Mukha itong shotgun. Double-barreled shotgun, kadalasan sa clay shooting o maliit na hayop. Matingnan mo yung stock ng mga baril nanto. Grabe, ang wild nun. Grabe. Ang gaganda ng ukit. Tingnan mo yan. Dito mo ilalagay mula sa itaas ang mga bala at pulbura dahil hindi ito nabubuksan. Isa rin itong napakatanda na. At tingnan mo naman ang haba ng ripleng nakahiga dito. Mukhang napakalaki talaga ng baril na ito. Single-barreled muzzle loader, huling ika-18 or ika-19 siglo. Diyos ko, kapag inilapit ko ito sa katawan ko, halos abot na sa mukha ko. Abot na nga sa mukha ko. Mga hanggang baba. Ang galing nun. Siguro mga 1 metro at 60 sentimetro sa tingin ko. 1 metro at 80 sentimetro ako. Tapos meron din tayo nito dito. Kaya mo ba? Break action na shotgun. Bukas pa, walang laman. Huwag mag-alala lahat. Ang bilis pa rin nito.
Ito ang dahilan kung bakit natin pinoprotektahan ang mga lugar na ito. Kapag nalaman ng iba, pupuntahan at kukunin nila. Oo, sigurado kasi ang mga baril na to mukhang mataas ang kalidad. Ito ang koleksyon ni Roger Spiders. Oo, at mga ganun din. Oo, yung mukha ng orasan na, yan, gusto ko na talagang pag-usapan yan. Oo, ang ganda ng mukha ng orasan na to. Ibig kong sabihin, ang detalyado ng mga pintura at maganda pa rin ang itsura. Grabe. Talagang maganda siya. Parang isang maskara mula sa Africa. Alam mo yon? Wow. Meron siyang sining mula sa buong mundo. Astig yun para sa akin. Makikita dito ang mga guhit at paglalarawan ng sinaunang panahon, gaya ng nakikita ninyo. Pwede ko bang ipakita yung last? Hindi ko alam, hubad na lalaki kasi ang guhit. Ibu-blur na lang natin yung ibaba, ha? Puno ng mga larawan ng balyena at iba't ibang uri ng hayop dagat ang mesa na ito. Mukhang mahilig din talaga siya sa mga iyon. Oo, mga pato at mga gulong. Tingnan mo ang quote na nakasabit dito. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Pwede mo bang tanggalin sa upuan? Oo, makikita mo ngayon kung gaano kataas yon. Sa totoo, kasing haba lang ng coat ang upuan. Oh, At ibig sabihin nito, itong jacket na ito ang formal na jacket. ginagamit siguro nila ito sa mga espesyal na parada o iba pa. Oh, seremonya at iba pa. Gusto ko ito. Oh, Ang astig na nandito pa rin sa bahay ang mga jacket niya. Nakakabigla. grabe. Tingnan mo dito. May naiwan pang kutsilyo dito, gaya ng nakikita mo. At hindi ako sigurado kung ano ito, pero mukhang parang isang parangal na nakuha niya. 775, Wala akong ideya. Coachville. Oh, iyon ang civil code. Oh, civil code. Oh, tama. Rainmaker ang tawag doon, alam ko. Bukod sa lahat ng kanyang sining at koleksyon, mahilig din siya sa musika. Oh, alam mo ba ang laman ng mga yon? Parang may maliliit na butil sa loob. Halos parang bigas. Oh, bigas ba yun? Oh, bigas yan. Sige, ayos. May isa pang sombrero ni Chandar Marina na naiwan dito sa kama. Sa tingin ko luma na ito, iba na ang bago. Oo, pero itong lalaki rin. Mga 15 taon na ang nakalipas, umalis siya sa bahay nila at malamang nagtatrabaho siya doon para sa kanila. Katulad noon, may pension din siya at mga ganong bagay. Kaya oo, talagang matagal na. Ito ang kanyang kwarto. Oo, malamang ito na ang huling kwarto sa nose. May isa pang jacket na naiwan dito. Oo na. Sobrang interesado ako sa device na nakatayo doon sa sulok. Yung lampara dito. Ah, yun pala. Oo, sige, gagawin ko na. Para yata ito sa fotografiya, pero di ako sigurado. Ayun dyan, la photography raw. Oo nga. At la projection na ang ibig sabihin ay projection. Ang photography sa projector. Kaya ay para sa mga larawan at pagpapakita ng mga larawan. Oo, tama. At dahil dito mo ilalagay ang larawan. Pero nakakakuha rin ito ng mga larawan. Oo, mukhang ganun nga. Hindi ko alam kung paano gumagana yon, pero ipaalam niyo sa amin sa mga komento. Oo, at ngayon, kumukuha na lang tayo ng mga litrato gamit ang ating cellphone. Ang pagbabago, Grabe, ang bilis ng pagbabago. Dati kailangan mo pa ng espesyal na aparato para lang makakuha ng isang litrato. Wow, gusto ko yung rebulto ng balyena dito sa taas. Tapos may upuan dito na may daan-daang sulat at lahat yon ay para kay Roji. Oo, mga sulat yon na natanggap niya sa paglipas ng panahon, tulad ng pagbati sa kaarawan at iba pa. Oo, talagang nakaka-interes. Sinasabi nito, heto para kay Roger at ito ay para sa kanyang trabaho at iyan na ang lahat ng kailangan niyang gawin. At may isang baul dito na puno pa rin. uy, isang camera. Maari mo ba itong buksan? Paano ko ito bubuksan? Sa tingin ko isa lang tong... May clip lang dito sa likod. Oo, nakuha mo na. Diyos ko. Ayos yan. Tingnan niyo yung ganda mga kaibigan. May litrato pa sa ibaba. Oo, baka si Ginoong Roger yan at ang kanyang suot. Oo, malamang. Selyo yan. Oh, isang social assistant at galing ito kay Roger. Oo, may apelyido ito at parang may clay plate dito sa pader o plasterwork. Wow! Pwede ko bang ulitin ang overview? Kasi pakiramdam ko hindi ko ito masyadong naipakita. So wow!
Pero ang kwarto niya ay mukhang talagang komportable. Parang naalala ko ang isang studio. Oh, mukhang ganun nga. Oo, talagang chill lang. Ay, sandali, may isang bagay. May photo album dito, tingnan natin. Nagbibiro ka. Hindi ito photo album. Ah, parang collage album pala ito. Ang nakalagay sa harap, photo album. Kaya gusto kong tingnan ito. Ito ang ginawa niya. Oo, sigurado. Sandali lang. Nilagay ba niya mukha niya sa lahat ng litrato na to? Lahat ng isa ay mukha ni Rogers. Sana nakilala ko ang taong ito dahil sa tingin ko sobrang interesting niya. Oo, nakakatawa. Tara, ipakita natin ang labas. Tara, tingnan natin. Maganda ang bahay kaya sobrang excited ako. Kakarating lang namin sa labas ng bahay. At dito makikita mo ang magandang terasa na meron siya at lahat ng mga halaman na sobrang lumago kahit sa labas. Gustong gusto ko ang lugar na ito. Oo. Ang ganda talaga ng bawat sulok dito. Oo, kakaiba talaga ito. Pwede tayong bumaba dito. Mag-ingat ka. Lahat ay masukal na matapos ang 15 taon ho. Grabe. At ito ang bahay na nakita natin mula sa litrato ng helicopter sa loob. Ngayon ay nilamon na ng kalikasan. Gaya ng nakikita mo, talagang kakaiba. Mayroon pang kamalig at lahat. Oo, lahat ay naiwan na lang. Talagang nag-i-enjoy ako sa pag-explore ng lugar na ito. Napakagandang abandonadong lugar at nandoon pa lahat ng mga baril at iba pang gamit. Dahil nasabi ko na lahat, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa ibaba. May mga link din sa description kung saan pwede ninyong suportahan ang channel at tulungan kaming maglakbay sa buong mundo at gumawa ng mga kamanghamanghang dokumentaryo. Dahil nasabi ko na lahat, maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na linggo sa aming kamanghamanghang episode. Paalam, mahal ko kayo.